Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Dahil po linggo ngayon, day off po, walang pasok sa trabaho, nag-decide po kami na magala po ulit sa charity. Dito nga po ako'y pumasok na. As usual, sa front door po ay laruan po ang makikita natin. Puro po mga pambata. Karamihan po dito is stuffed toys, books, ayan sa front po nila. At diniretsuhan ko na rin po yung isang manikang napakaganda na nakaupo po, mukhang genius, pakikita ko po sa anak kong dalaga. Nakikita ko pa lang po ito, nasa labas pa lang po kami, pupuntahan ko po kako yun, sabi kong ganun. At bibidyohan ko kako. At ito nga po, ayan, yung mga gamit po pang kusina, mga plato, ang gaganda po. At ito nga po, may pinakita sa akin yung sweetheart ko na boots, pang samba ko daw po kasi lagi po ako naka-rubber shoes. Samantalang yung mga kasambahan ko, mga naka-boots po, mga nakasapatos na mga talagang pansamba. Ako po kasi naka-rubber shoes, parang maggagala lang sa isang park. Ilang buwan ko na pong pinagtsatsagaan yung rubber shoes na yun. Bali po yung rubber shoes na yun po yung pinangpunta ko pa po dito. So ayun nga po, siya po ang matyagang nakakuha po ng rubber shoes na to. Talagang bet ko, napakaganda, social na social po ang dating. Kasyang kasya po sa akin. Para na akong si Christina Aguilera. Bago nga po kami umuwi, ayan binidyohan ko pa po yung kulot na manika, pakikita ko po sa anak ko. At habang ako nga po ay nasa sakyan, binidyohan ko nga po itong aking shoes. Napakaganda po, oh, pang concert ng dating. Pag nandito ka po sa ibang bansa, lalo na dito sa UK, naku, lalabas talaga ang mga pasyonista mo. Pag sa Pilipinas mo to sinuot, naku, mapagkakamalang ka pang may sayad sa ulo. At ito nga pong blue na jacket na to, ibinigay po sa akin ng pinsan ng asawa ko. Siya nga po pala, dumaan nga po pala kami sa boarding house nila o sa apartment po nila. Nakikain pa nga po kami sa kanila, napakasarap po ng hinahain sa amin. May libre jacket pa kami po ng hipag ko. At tuloy po, namili pa po kami ng uulamin namin sa halal para po pagdating namin sa bahay, may ulam po kami. Ayan nga po, naka-front po ang bangus. Ito nga po ang jacket, ito po ang tatak regata, great outdoors. Medyo mahaba po ang style po ng jacket. At ito nga po, nakauwi na kami. Pagdating namin sa bahay, syempre magluluto na po kami ng panghapunan. Ito nga po, nagpiprepare na ako, nag-iisis na po ako ng paglulutuan ko po ng sinaing. At ito nga po, nagsasalin na po ako ng bigas. Ayan, 2 mangkok po ang capacity po ng aming rice cooker na to. Yun na nga po, nakasalang na po siya. Hintayin na lang po nating maluto para ready to. Tapos po, ayan, magluluto na po tayo ng ating iuulam. Hinahanap ko po yung bangus. Kung bakit naman po kasi pagdating namin, inirep ko pa po. Kaya nga po namin pala binili kanina yon dahil nga po yan po ay ulam namin po ngayon. Bali ipapaksiw ko po siya. Alam niyo po, kahit hindi siya fresh, kahit frozen lang po yung mga isda po sa halal, napakalinamnam po ng mga laman po nila. Pati sa tilapia malinamnam po yung laman. Dito po kasi sa halal ng Portadown wala kang makikitang fresh pero sa halal po ng Belfast meron naman po siyang fresh na nakatinda. At ayan nga po, palalambutin po natin at medyo na-freeze po ng konti. Habang pinalalambutan po natin yung ating bangus sa pagkakayelo niya, ayan, mag-prepare po tayo ng sangkap. Bawang, luya, sibuyas at nilagyan ko na rin po yan ng asin. Sa isang kaserola po natin ilalagay. At kumusta naman po si bangus? Ito, binabad ko na po sa isang maliit na palanggan para unti-unti ko na po siyang matibag. At para po masustansya at masarap po ang ating paksiw, nilagyan ko po siya ng okra at isang maliit na ampalaya. At sa sobrang nga pong lamig ng panahon, ito napakape pa nga po ako, nagpainit po ako ng tubig para magkape, para maibsan po yung kahit konting lamig habang po ako ay nagluluto. At inumpisahan ko na pong gayatin ng okra at saka po ampalaya, ayan po. Ganyan po ang pagkakagayat ko sa gulay. At eto na naman po si bangus. Ayan, nawala na po ng ulo. Natibag ko na po yung ulo. Unti-unti ko na po siyang titabagin para maumpisahan ko na po siyang iluto. Dahil ready na po lahat na rekado. Siya na lang po ang iniintay. Bangus po talaga siguro to sa Pilipinas kasi Filipino time eh. And next ko na po ginawa. Ito nga po, hinugasan ko na po ang ginayat kong ampalaya at saka okra. Yan nga po, napaghiwa-hiwalay ko na po ang mga isda.
At inilagay ko na nga po sa kasirola. Next, nilagyan ko na po siya ng suka. Pagkatapos ko po siya nilagyan ng suka, nilagyan ko po siya ng paminta. Next po, nilagyan ko siya ng mantika. And after that po, ayan, pinakuluan ko na po siya. Ayan po, nakikita nyo naman, kumukulo na. At nilagyan ko na rin po siya ng siling pula para lalo pong masarap. May konting sipa ng anghang. Yan po, parang maluluto na rin po. Yung mga gulay po natin, medyo malalambot na. O parang malambot na nga po siya dyan. Kasarap po kaya ng paksiw lalo na pagkakainin mo kinabukasan. Yan pong paksiw na yan, tsak na aabot po sa amin mag-asawa yan ng kinabukasan. Sayang nga po, hindi ko nilagyan ng talong eh. At ito nga po ang kaganapan ng mga anak ko. Lumibot sila sa kanilang lolo Mar. Ayan, napakalilikot. Yan po yung pangalawa ko at yung bunso kong babae. Ayun po yung panganay ko nasa kabilang pader na. Ay kabusit, mati-trespassing pa. Binibidyo po siya dyan ng kanyang toto chokoy. Ayan, kumakain na po sila. Kasama po si tatay. Naasikaso po sila. Pag lumilibot naman po sila, kundi sila pinamimerienda, pinapakain po sila dyan. Yan po yung nagsisilbing libangan nila pag pumupunta sila dyan.